Narito ang programang totoong totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzod at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Tambayang Mocha at Drew na naman. Hindi po ako si Mocha Uzon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. At kasama ko po sa himpilan ang bakla ng bayan. Bakla pa rin. New Year na, magpepebrero na, birthday ko na. Bakla pa rin, magte-30 na siya. Bakla pa rin. Drew Olivar. Wala. Bakla. Ang daming bakla nun, nababakla. Ang dami nabilang niyo yan. Oo. Matiin din natin, birthday bukas ni RJ Nieto, Think Pinoy. Yes. At binabati siya ng Tambayang Mocha at Drew. Happy anniversary sa iyong 16th birthday. Ng iyong 16th birthday. Nag-anniversary na naman yung 16th birthday niya. Ay, gano'n? Ay, bigyan niya ng dalandan. Bigyan ng dalandan. Kanta tayo. Dan-dalan-dan-dan. Happy, happy. Ganun yan. Birthday. Wow. Oh, birthday diba? na ni Tipi. Talagang 16 talaga. Si 16. Hindi pa nagdidibu. Wala pang pechay. Ito na. Diba? Birthday rin ni Ashley Jose, newswriter dito sa DWIZ. Happy birthday, Ashley. Yan, bigyan ng dalandan. Ayan. Dan-dalan-dan-dan. Happy birthday to you. Ganda. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan. So, dahil birthday mo, diba? Tipi, yan, meron kaming pasabog. Magkikwento ang buklo. Magkakampihan tayo ngayon. Kahit magkaaway tayo dito sa parinigan kami. Pero, baka seryosohin nyo, akala ninyo magkaaway yung dalawang box. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Asaran lang sila. Asaran lang. So, diba? Mahirap ng na kalaban si Tipi. Baka mawalan ako ng eksena. Mabawasan ako ng followers. Charot! Wala akong pinaparinggan. Wala akong pinaparinggan. Diba? Yun na. Kaya nga. Pero mabuting tao yan dahil madami ako nakita sa kanya na hindi pinapakita sa camera. Kahit sungit-sungitan yan, diba? Bait-bait niyan. Tiri ka na ng kandila yan. Dahil birthday niya. Kandila. Kayo naman. Strike. Yan, wala pa rin po si Madam Mocha, attorney, no? Kasi alam niyo naman, busy ang lola. Busy talaga. Nagpiprint pa ng tarpaulin. Siya mismo yung nagpiprint. Alam niyo naman, walang pera yung kampanya. So, kailangan si Madam mismo magka-print. Mano-mano talaga. Pinipintura niya, ginaganyan. Ay, wrong spelling? Ano ba yan? Mocha na lang, wrong spelling pa. Diba? Naglalaglag. Na-double C siya ngayon. Ano ba yan? So, ano bang nangyari kahapon? Ano bang ginawa ni Tipi? At na-trigger na naman. Trigger na naman ang lolo. Sino bang nang-trigger? Si Tipi po ba? O si Latoya? Ganito kasi yun di ba? Ano naman tayo, social media tayo, So like any other forms of tsaka taong bayan tayo, di ba? So, dahil taong bayan tayo, bahagi ng obligasyon natin bilang mabubuting mamamayan ay i-criticize ang ating gobyerno kapag nagkakamali ito. O i-criticize natin yung mga opisyales na hindi gumagawa ng trabaho nila hindi nagtatrabaho ng maayos. So, ganun ang ginawa ni TP. Ang na-call out niya si Undersecretary Lorraine Badoy at ang PCOO. Pero hindi naman natin sinasabing mali si TP. As a matter of fact, tama siya. Kasi nga, kung maayos sana, kung pinatulan or kung ginawang bahagi ng trabaho ng PCOO, itong diskusyon sa minimum age of criminal liability, di sana
'Di ba? Yung mga debate sa online kasi ang nangyayari, ang daming maling perceptions. Yes. So, iniisip ng mga tao na hala 9-year-old si kukulong o binago na sa 12, hala 12-year-old si kukulong. Hindi po kasi ganun 'yon. In fact, ako opposed ako sa lowering of the age of criminal liability. Opposed ako diyan. Pero pag binasa niyo yung batas ay hindi nga. Hindi nga ganun ang mangyayari. Kasi hindi binabanggit yung term ng criminal liability. Ang nakalagay dun sa title at sa title lang ay criminal responsibility. So, part of the blame goes to Congress. Kasi nilalagay nila, dinidiscuss nila as a liability issue. Pero sa totoo lang, kahit tinanggal nila yung exemption sa liability, binago nila yung system of penalties. Parang lumalabas tuloy na wala ngang criminal liability pa rin itong mga to kahit tinanggal nila yung exemption. So doon ako nababaliw ng konti. Kasi nga, pero ang only effect na natira ay ito nga, na kahit let's say 12 years old ka, gumawa ka ng krimen, ma-reform ka later on, hindi ka pa rin makakakuha ng tinatawag nating NBI clearance. Yes. Kasi lilitaw at lilitaw yung records nyo. So, kung maglagyan lang ng Kongreso yung sealing of records, then in effect, actually, kung hindi ni-lower yung age of criminal liability. So, ang panawagan natin sa Kongreso, tignan nyo po kasi yung ginawa ninyo. Katotoo lang, kung maayos yung pagkalagay ninyo ng titulo, amending the Juvenile Delinquency Act, tapos na yung discussion dito. Kasi kahit nga tinanggal, nakakahilo lang talaga. Diba? O kaya, kung nilagay ninyong ganon, lowering the age of criminal responsibility or liability, but providing for alternative means of reform, but providing for reform rather than penalty, then wala na rin tayong pag-uusapan. Kasi, di ba? Malinis na dapat yung papel. May mga makikita ka pa lang kasi, ay kulang, ganyan. Ang bakbakan kasi. Di ba? Parang, sinabi ni Tiki. Humihirit po sina Ann Curtis I stand by the children. Okay, that's very good. Thank you for standing by the children, Miss Ann. Pero, di ba? If you can buy you can buy this bar. Bar and everybody in it. Your family, ganun talaga. I'm sure you can buy somebody who will review the law. At sabihin sa'yo kung ano yung mga epekto nito. Yung proposed law, hindi pa nga batas Alam ko, di ba? House bill pa nga lang bakit attorney itong si Latoya, no? Si Latoya, bakit sinasabi niya na hindi na siya hindi na daw nila trabaho yun na i-open pa yung liabilities ng mga bata, ganyan. Pag-usapan, di ba? Kasi napas naman na daw yung bill na yun sa Kasi Kongreso daw ang nagpapasa ng bill at executive daw sila. Effectively, ang sinasabi ni Yusek Badoy, di ba? Hindi naman kami legislative at saka dito lang kami sa presidente. And this has nothing to do with the president. Ay ganon. Bakit siya mali? Kasi program yan ni Kwan. Ni Pangulo. Exactly. At anong sabi ni Gloria Arroyo, ni Speaker Arroyo? Diba? Bakit nila pinasa itong bill na to? Gusto ng presidente. So girl, take your cue from that. Ano ba yan? Diba? Kapag hindi pala talaga program na parang ano to? Ano bang gusto mong program, no? Graduation program. Ayaw mo ng graduation program kasi ang gusto mo lang talaga president. Ayaw mo ng ganitong mga issue, pag-usapan niya ganito, na parang namimili ka lang. Dapat yung ikakangiti ng Pangulo lang talaga. Yun lang ba talaga ang kwan mo, nasa isip mo? Na nagpapalakas ka lang ba? Nagpapasipsip ka ba? Diba? Vacuum cleaner. Yun lang talaga mga dahan-dahan. Kasi, unang-una, kasi pumapatol si Yusek Badoy dito kay TP at namimersonal. So, unang-una, warningan lang natin. May karapatan ang mamamayan batikusin ang kanilang mga opisyales dahil tayo ang nagbabayad ng kanilang sweldo sa pagbabayad natin ng buwis. At lahat po ng tao nagbabayad ng buwis. Bumili lang ako ng candy dyan sa sari-sari store. Dahil sa VAT, nagbayad ako ng buwis. Okay? So, lahat yan merong, sa lahat tayo, effectively, kahit yung mga walang income, basta merong binili, ay merong binabayad na buwis. So, hindi pwede sabihin ni Yusek Badoy na hindi pwede magsalita. Hindi kayo pwede magsalita.
Abay, may hirit pa siya na hindi daw nakatapos si TP. Therefore, hindi siya pwede maging public official. Therefore, yung bitterness niya ay hindi naaangkop. Matapobre. Tingnan natin mamaya sa mga kwento ko. No? Teka, may kwento ka? Oo, kasi attorney, ganito. Sinasabi niya kasi, ang issue niya kasi kay TP, no? Makinig kayo. Ang issue niya kay TP ay yung pamimilit daw niya na makatabi ang ating Pangulo doon sa Christmas party ng ganyan. Issue niya yan na bakit daw nagpupumilit, tapos nagsabi pa daw siya na parang mawawalan kayo ng trabaho kung hindi niya ako ipatabi kayo ganyan. Anong mas may issue? Yung nagpumilit na makiupo dito? Hoy, Latoya, makinig ka. Yung nagpumilit na makiupo o yung nagpumilit na nagpuan talagang umeksay na talaga noon na hindi invited. Yung nag-gate crash talaga. Wala naman, wala kang pangalan doon. Kaya nga merong guest list doon. May mga nakaupo, nagbibigay na ko. Detalyado to sasabihin ko. Pagkarating namin doon, meron doon mga nakaupo doon para titignan yung mga pala, mag-check, tapos bibigyan ka ng bag kapag nauna ka doon. Ay, panalong bakla nauna, early bird. Tapos, ayun nga, pagkakuan namin, di ba nakapasok na lahat, tapos wala naman yung pangalan niya daw, nakita ko yung mga pangalan, na parang sayang-saya ako talaga na parang, ay, nandito si ganito, ganyan. Pero walang pangalan ni Latoya. Walang Badoy. Tapos biglang pumasok attorney, nakita ko na parang hi, ganyan. Ang mga mata ng mga mga chismosang kinuha doon, nagtitingnan, bakit nandito siya? Nagaganong-ganunan sila. Eksena talaga. Tapos siya ang nakiupo, attorney, doon sa Tapos inagawan ka pa ng kanta. Wala sa program yan. May program kasi. May mga kasi nagtuturoan kami ni Mocha dahil kami ni Mocha ang nagplano, nag-organize nito. Idea ito ni Asek Mocha at the time. Para makapagpasalamat dun sa mga vloggers na tumutulong sa pag-disseminate ng impormasyon, ng tamang impormasyon tungkol sa mga programa ni Pangulo at saka dinidefend si Pangulo. Lalong-lalo na pagka yung mga walang kakwenta-kwentang criticism na ginagamit pa ng oposisyon para maghikayat na i-overthrow siya. Kaloka kayo ha. So, di ba? So, pati ako yung gumawa ng program. Kami ni Mocha, pinag-usapan namin. Tapos sabi ni Madam Mocha, nagtuturoan kami, huy, kumanta ka naman. Sabi niya, ikaw na lang, ako na lang MC. Ganun yung kwentuhan namin. Sabi ko, pag wala ka na lang nahanap, ako na lang yung rest back kung sakasakali, walang kakanta. Kasi hindi ko pa naman alam ni Drew na gusto niyang kumanta. Di ba? So, hindi pa namin siya nalagay sa program. At the end of it, sabi ko, sige na. Kasi parang nakasanayan na sa part ng program, pakakantahin din ni si Pangulo kasi mahilig magkaraoke yun. O di sige, ano yung favorite song? O yung ikaw? O sige. So nakasulat na yun. Na, may pianista doon. Nasama namin yun sa program. O may pianista. O di sige. O sige sir, ganito po. Yung ikaw, yung ganito. O si madam, meron siyang pwedeng kantahin na ganito. Tapos dadating sina Arnel, Ignacio. So, gusto kong pakantahin. Tsaka sino yung nasa PAGCOR? Si Jimmy. Dumating din si Jimmy. So, gusto namin pakantahin. Kasi mga songer talaga itong mga Che. Okay, di ayos na ang programa. Pasok ang Latoya. Ay, sige. Bakit nandito? Buk na buk pa yung buhok talaga. Ganun parang Lion King. So, ang itong hindi alam. Kasi dahil ako yung dinesignate ni Mocha na mag-liaison with the presidential management staff at saka yung Office of the President para sa pagdating ng Pangulo. Alam ko yung guest list. O di pinasubmit ng PMS ang guest list. May isang ASEC na kakontsaba ni Yusek Badoy na pinasubmit sa kanya yung guest list. So somehow, yung guest list namin ended up with this ASEC. Di ko na muna siya papangalanan. With this ASEC. Tapos, nung hinihingi na ng PMS sa akin, sabi ko na kay ganito. Sabi nila, sige, please kunin nyo na kasi kailangan i-check ng PSG yan. Okay, so coordinate din ako with PSG. Itong si ASEC ayaw ibigay ang guest list.
Sila daw ang may hawak dapat ng guest list. Sabi ko, paano nangyari yon? Christmas party ni Asek Mocha ito. Oo nga. May ganun pang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. May intriga pang ganon. So, okay. Di ba Kaya pala nakikita ko kayo na stressed ako nung araw na ganyan si Mocha, tahimik si Mocha na parang inangkin niya talaga yung party. Oo. Ikaw bumili ng lechon. Ikaw bumili ng diba? Aray ko nang sumisikip ang dibdib ko talaga, attorney. Eto pa. 2 staff ni Undersecretary Lorraine Badoy at hindi mo to pwedeng i-deny dahil nasa akin yung mga text messages. Tinext ako at sinabihan ako na magreserba ka ng 2 seats para sa amin. Staff kami ni Yusek Badoy. Sabi ko, wait, kasi merong certain number of people lang na allowed dun sa venue, otherwise magiging fire hazard na. Ay, gusto pa talaga magdala. Alam mo, sabi ko, I have to check kasi nga, nasa maximum amount na kami. At hindi ko alam yung exact number kasi nga, kinuha yung guest list sa akin. Hindi ko alam kung sino pa ang mga dinagdag nitong mga to. So, sabi ko, wait, magche-check ako. 2 hours later, tinext ako. Ay, pumunta na kami kay high government official na taga Malacanang at sinabing, okay na kami. Ay? So, ang kapal na mukha mo. Diba? Walang hiya. Diba? Kasing kapal ng buwak ng buhok mo. Diba staff niya to ha? Staff niya tong mga to. Although in fairness sa kanya, nag-text siya sa akin, sabi niya, I heard what my staff did. Sorry, I didn't know they were going to do that. So, napaano ko? Sabi ko, okay. Pero, hindi niya binawi yung 2 seats ng staff niya. Dumating pa rin sila. As far as I know, ha? Let me double check. Pero, walang bawi, walang kahit ano. Kumbaga, ganun yung feeling ng entitlement ng staff nila na hindi man lang nila event. Feeling entitled. At hindi na nag-intay kung papayag si Asek. Hindi na nag-intay sa akin kung may space pa dun sa venue para sa kanila. Nilaktawan kami, pumunta sa kung sinong opisyales at sinabihan kami na okay na, pumunta na kami kay Mr. Unnamed Government Official. Hindi ang presidente, Ngayon, sino ang basura? No? Sino ang walang pinag-aralan? Sino ang walang sistema? Sino ang cheat? Ikaw! Diba? Kaya tamang-tama yung kinanta mong ikaw. Talagang pangit ng boses mo para ka umaalangasaw. Ewan ko, attorney, parang, ikaw, basta ang pangit, attorney, kami, nagkumain na lang talaga kami ng pagkain. Parang nakakainis. Hindi pa talaga siya nakuhan. Hindi pa siya nakontento, attorney, na parang kumanta na. Okay. Sumayaw pa. Diba? Talagang inangkin, talagang attention talaga. So, alam na mga kanyan, attorney, hindi talaga sorry, attorney, hindi talaga ako makapagpigil. Talagang chismosa talaga ako. Kasi andun kami. So, alam namin yung mga pangyayari doon. Eto pa, meron talagang space doon sa programa para pakantahin si Pangulo, ganyan. Alam din naman namin na kahit paano may dadating na opisyal. Hindi lang namin sure kung sino. In-expect namin, of course, si Secretary Andanar kasi si Mocha is directly under him. So, dumating si Sec Martin. Meron talaga kaming portion sa program na Sec Martin, para kumanta siya. At kumanta siya. Nagpaalam ako kay Asek Mocha, pakantahin ko si Spock Sari Roque. Oo daw. Sige, pinakanta namin si Spock Sari Roque. So, okay, di ba ang saya-saya ng party, naalala nyo? Ang kanta pa ni Spock Sari Pasko ay sumapit, di ba? So, at saka si Sec Andanar, in fairness, gwapo ang boses. Ang gwapo. Ang gwapo ng boses. Wala talaga ako mababati ko sa kanya. Lalaway pa ako nun, pero okay. And, nung pagkatapos na ng lahat, kinausap ko din si Sec Martin. Kung bakit naman ganon, pati yung guest list namin, wala kaming control. Kami yung nakabantay sa pintuan to make sure na walang gate crashers dahil nga nagko-coordinate kami with the PSG para alam ng PSG kung sino yung mga nandun sa venue, kung nasaan ang Pangulo. Syempre, worried din tayo for his safety. At saka, hindi rin natin gusto na fire hazard tayo. Kasi sa totoo lang, dapat 75 guests lang.
Tapos, ito, marami pang ang dumagdag. Siyempre, may PSG pa. Yep. So, hindi, nung una, nagko-compute pa ako, kakasya ba tayo dahil may mga caterers pa, may mga ganito pa. So, nag-arrange kami with the venue. Anong kailangan? Sabi ko, kailangan ng piano, kailangan ng sound system. Yung mga ganon. Ako pa yung nag-asikaso nun kasi nga, hindi naman tatanggap ang PMS na kung sino lang ang mag-arrange with them na, sige, beyond my job description, pero sige, for the love of ASEC Mocha and for the love of the President and all of the vloggers na tumutulong, sige, gagawin namin to. Go the extra mile. Hindi kami natulog ng ilang araw, abalang-abala dito sa Christmas party na ito. Na parang, alam nyo yun, kapag sa production talaga, yung mga gumagawa ng mga events na parang, it's a no-no para sa amin. Kasi production ko din kasi ako, na parang yung mga nandun sa labas para sa guest list, ganyan, na parang nag-prepare sila, madami silang ginawa, pati mga seating plan, mga ganyan, bigyan ng number, tapos lumipat-lipat talaga yung siya talaga, di ba, attorney, yung umupo dun sa may bilog, dun kay ito pa. President. Ito yung pinaka naging problema. At ang nagbukas ng pintuan para sa issue na to ay si Yusek Badoy mismo. Yep. Ang sinasabi niya kay TP, bitter, kasi nga, pumapapel daw si TP during the Christmas party at gustong tumabi sa Pangulo. Ang sabi ni Badoy, may protocol yan hindi basta-basta pwedeng tumabi sa Pangulo. Unang-una, tama si Drew, di ba? Anong sabi mo, bakit gustong tumabi ni TP kay Pangulo? Hindi nga, attorney, kasi may sasabihin nga si TP. Ganyan. Gusto niyo ikwento ko? Ikukwento ko talaga mahaba-haba, attorney. Kasi that time talaga, pagkadating ko, nakita ko tong si TP na parang, hi, sabi ko, ay, hindi pumansing, ganda. Sabi ko sa kanya. Pero stress yung mukha niya. Pero ngayon, ito, nakita ko si TP lumabas. Tapos kami naman ni Mami Jen, nagyosi kami sa labas. Ang pasaway, no? Tapos nakita ko si TP. May smoking area naman. Oo, may smoking area naman doon. Tapos, nagaganyan-ganyan. Nagaganon si TP. Ala, may kaaway yata si Juan. Nag-uusap sila nung isang lalaki, ganyan-ganyan. Pero narinig ko, ding back siya. Tapos yung research na, ganito, kailangan natin ganito. Nanginginig na siya na kailangan natin ganito, ganyan. Sabihin kay ganito, ano pa yung sasabihin natin, ganyan. So, talagang kabadong-kabado si TP. Tapos biglang, nung pagkakuan na, pumasok na sila. Tapos kami naman, sumunod kami. Ngayon, nakita ko tong si TP na may binibulong sa malalim na parang, pero nakita ko yung buka ng bibig niya. Siyempre, chismos, attorney, alam yung mga talaga. Na parang nagkuan siya, ganyan, na narinig ko yung tingback siya. Sabi, ay, tingback siya yung binubulong ni bakla. Kaya pala nagpumilit itong si Kwan, itong si TP na makatabi itong si dahil nga doon sa issue na may namamatay na pala, mga ganyan, na parang kailangan na talaga. Hindi sa nananakot, hindi niya sa ninakaw yung eksena, pero kailangan urgent kasi yon. Tapos biglaan na lang ako, di ko na lang pinansin kasi nakita ko si Kwan, Spox Roque, kumurot ng lechon, attorney. Parang sabi ko, gutom na siya, naawa nga ako senyalis na to na Kwan, simula na ang kainan. Parang ribbon cutting, attorney. Sabi ko, naunat. Gutom na kasi, awa nga ako Talagang detalyado, attorney, kinain niya na parang sabi ko, ay, mapa to ng Kwan ng Amerika. Walang South or West. Amerika pa rin. Oo. Tapos ayun. Yun lang naman talaga na pansin ko, attorney, na may purpose ang pagtabi ni TP. Unlike sa kanya, kay Badoy. At in fact, supportive si ASEC Mocha na makausap nga ni TP si Pangulo kasi bumubungad yung issue ng Dingvac siya. So, mako-confirm ko po yan. Tapos, ang arrangement namin with PMS is syempre, dahil event ni ASEC Mocha yun, ASEC siya at the time, dapat nakaupo siya dun sa presidential table. Yep. At syempre, dahil event niya yun, siya yung host, dapat katabi mo yung guest of honor. Ala, pagdating ng ng tropa ni Yusek Badoy ay hindi daw pwede tabihan ng Pangulo. Kailangan highest ranking official. Oo nga. So, Sec Martin lang daw at saka si sino ba to? Si Spoxari. Yep. Kasi cabinet level yung mga ganon. So, sabi ko, hindi po necessarily ganyan. Kasi nga, if it were another government agency, if it were, kunwari, ang Pangulo,
dumalaw sa isang government agency, yung highest ranking official ng government agency na yon, dahil hino-host nila yung Pangulo, yon ang tatabi sa Pangulo. Wag naman sanang isipin ng mga taong to na pwede nila kaming loko-lokohin about protocol. Kasi host nga yung si ASEC Mocha. So dapat technically siya yung katabi. Ay hindi. Attorney, kawawa si Mocha dun sa tabi na parang hindi na nga nakaupo masyado. Nakatayo, parang dalawa kaming nakatayo. Oo nga, attorney, nakita ko. Sabi ko, para silang mga alipin sa gigilid. Correct. So, tapos, ang ginawa na lang namin, sige, paupuin na lang yung kasama ako dapat sa presidential table ha. Ako nag-coordinate with PMS. Tinanong ng PMS, sinong nasa presidential table? Nilagay ko si RJ, Mocha, ako. Kasi at the request of ASEC Mocha, kasi nga nagko-coordinate kami ng programa. So kung masyado akong malayo, mahirapan sila. Ang unang na-etsepwera, RJ. Laban yan. Sabi ko, sige, bigay na lang yung seat ko kay RJ. Nalaman ko, wala daw ako dapat seat. Kasi government officials lang daw doon. Okay, sabi ko, sige, si Mocha na lang. Si Mocha dapat katabi because host siya. Mamaya wala natin palang upuan si Mocha. Ay, kawawa to. Grabe. Oo, tapos nagmamando ka pa. Okay. May gastos ka. May ginawa diba? May mga ganun pa. Nagmamando ka pa. Wag sanang sabihin ni Yusek Lorraine Badoy na bitter si TP dahil dun sa Christmas party. Because ang totoong kwento niyan is, wala kang poder doon at the time. Wala kang posisyon. Hindi ka namin in-invite sa totoo lang. In fact, hindi rin imbitado si Spox Harry. Pero tanggap namin na nandun siya because in fairness kay Spox Harry at the time, marami kaming disagreements ni Spox Harry. Wag kayong malinlang. Pero at the time, he didn't act like he was a guest of honor. Di siya nagmagaling doon. Nung sinabi ko, kanta ka naman. Ay, kumanta ang lolo nyo. At Lolo ko naman. At siya pa yung tumutulong na, gusto mong pa-picture kay Pangulo. Kana ako ng picture sa'yo. Nakakatawa siya. So, in fairness kay Harry Roque, Christmas spirit, hindi siya mabigat during the program. Hindi siya pabigat. Okay. Kita mo tong buklong ko. Kaya nga, di ba? So, merong ibang mga ASEC ng PCOO na nandun na hindi naman din namin inimbita. Oo nga. Pero nandun at sila pa yung nagsasabing hindi pwede si TP sa presidential table. Ang tanong ko, bigyan niyo ako ng rule. Protocol daw. Protocol. Bakit si Mocha wala din sa table? Protocol yan. Host ka. Oo nga. Nasa na. Hindi rin ako nasagot. Hindi. Protocol. Ganito. Gusto ko sabihin, pakita mo yung batas ng Linchaking protocol na yan. Susunod ako. Wala rin naman maipakita. Protocol lang daw. Sabi ko, ipatawag ang protocol officer. Wala naman protocol officer dahil kilala ko kung sino ang Malacanang protocol officer. Protocol ka, hoy! Diba, na parang ikaw nga lapit ng lapit. Diba, na parang, hindi ka naman vice-presidente. Sana, okay, ganito. ASEC ka. Pagbibigyan pa nga natin si VP Lenny kung nandun. Ganon. Pagbibigyan pa natin yun. Yun, iintindihin ko, rangko talaga. Second highest kasi, kung gusto mo tumabi sa Pangulo, okay. Pero, in fairness kay VP Lenny, hindi namin siya inimbita. Hindi rin siya dumating. So, inimbita nyo? Hindi nga. Hindi. Kasi may mga tao doon, hindi naman imbitado, dumating Nagkalekat-lekat nga yung aking guest list. And in the final day, at the final minute, wala akong hawak na guest list. Yung original list lang yung binigay ko dun sa front at ang PSG at saka yung staff ni ASEC Mocha, sila yung nag-check ng guest list. Paano yan? Diba? Muntik ko na ngang sabihin, wag pasukin si Yusek Badoy, wala siya sa guest list. Pero, girl, pinapasok ka at maganda yung plato namin sa'yo. Wala kang masasabi na hindi ka namin in-entertain at hindi ka namin inasikaso. On the contrary, inasikaso ka namin. Hindi ka pinatay ng ilaw. Ng mic. Pero si TP was an invited guest. Yes. Nasa guest list siya. So,
para sabihin ninyong nagpipilit siya tumabi sa Pangulo, kasama kami dun Kasama kami doon na gusto rin namin talaga makausap niya yung Pangulo dahil dito sa issue ng Dengvac siya. Hindi ito para sa amin. Hindi ito para magpa-cute kami. Yep. And to be fair to the President, kung sino may gusto mag-selfie, lahat kami nakapag-selfie sa kanya. Kung mapayag naman, kahit may rules pa sila doon, remember that rules can be bent, you know. At saka, kahit nung mga awa nga ako sa PSG, kasi sasabihin ng PSG, walang lalapit. Tapos makikita kami ng Pangulo, sasabihin niya, lika dito. Gusto niyo selfie. Sige, posing pa siya ng ganon. Kaya hindi, iayon din natin ang batikos natin. And ikaw finally, nag-open yan. Ikaw nag-open yan. Ikaw ang nililiwanag lang hindi namin to dapat i-discuss dahil matagal-tagal na tong pangyayaring to. Kim na lang ng sama ng loob. So pag-usapan yung mic, pero gusto niyo ng ganyan, gusto niyo ng... Pero in the final analysis, ano naman ang kinalaman dun sa kagustuhan ni Tiping tumabi sa Pangulo? Dun sa argumento niyang hindi kayo gumagawa ng trabaho niyo. Alaya, yun na, attorney. Ayan ang tinatawag natin na ad hominem, personalan. Personalan na. Ganon. Ngayon, mas malaki yung leeway ni Tipi, di ba? Yes. Kasi si Tipi, ordinaryong mamamayan. Si Yusek Badoy, opisyales ng bayan. Pagka tinignan mo yung batas sa libel, mas malaki yung leeway ni TP magsalita against Yusek Lorraine Badoy than it is the other way around. Kasi, kailangan you act according to your position sa gobyerno. May konting dignidad naman. Huwag ka namang ganyan. Dahil tax-paying citizen si TP, may karapatan siyang mag-criticize sa inyo at mag-demand ng maayos na trabaho. Ang trabaho na lang niya, attorney, yung parang, alam mo, rumesback doon sa Facebook niya. Kung ano yung mga kwento niya about kung gaano niya kamahal yun. Ganun ba ang vlogger? Kasi vloggers Christmas party yun, para sabihin ko sa'yo. Ganun ba ang pagbablog kung gaano mo lang kamahal si Pangulong Duterte? Pinipili mo lang yung issue na ipopost mo, ganyan. Tapos, isasabi mo, I love Tigong. It's a lot Tigong. My love's Tigong. Ganun lang. So, anong kinakon na sinasabi mo na vlogger ka, na para supporter ka? Anong makuha na? Magbabalik ang tambayang Mocha after the break. Ang oras natin, 12:32 ng tanghali. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Yes, we're back. Yes. Hello po. Kami po ay nagbabalik. Magandang tanghali po, ladies and gentlemen. Yes, so hindi pa rin po natatapos ang namin. Ang issue. Ang pa-birthday. Ang issue namin. Ayan. So, bago ang lahat, alalahanin muna po natin ang SAF 44 dahil ito po ang kanilang anibersaryo na dahil, wag nating kalimutan dapat tong araw na to. Ito yung araw na pinabayaan sila. Yon. Na ito yung ang tag dito, yung hindi pinahalagahan yung kanilang pakikipaglaban. Ganon. Pero tapusin muna natin yung Yes, attorney. Sige. Balikan muna natin itong pakikipaglaban natin. Kasi birthday ni Tipi ngayon Wala, naghanap lang talaga ng dahilan. Drew Olivar. Tapos, dun sa sagot, ni Yusek Badoy dito kay RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, na host rin sa umaga sa Karambola. Ang sagot niya ay hindi daw trabaho ng PCOO ang itong issuances daw, ang pagpapasa ng batas ng Kongreso. Okay, do we have to explain this? Pero sige, alam na naman siguro ng halos lahat ng mga followers natin na unang-una itong pagbababa supposedly ng minimum age of criminal responsibility or liability ay pakay ng Pangulo at bahagi ng vision niya
Nasa presidential legislative agenda po ito. So hindi niya pwedeng sabihin na, that has nothing to do with the president kaya hindi namin kailangan atupagin yan. Girl, di ba? Hindi ba may ginagawa din kayong mga hindi niya dapat inaatupag? Oo. Halimbawa, yung pamimigay ng mga payong. Ay, talaga, hindi ko alam yan. May payong. Basta. Ay, magkano ba? Hindi. Meron silang undas special. Di ba nung November 1, nandun sila sa Manila North Cemetery. Yep. Anong ginawa nila sa Manila North Cemetery? Nagbigay yata ng parang pamphlets. Nagbigay muna ng tubig, ng tinapay, nakichika sa mga tao. At saka, sabi ni Badoy, although hindi ko nakikita doon sa ibang mga hindi ni-report ng ibang media to, pero nilagay ni Lorraine Badoy doon sa kanyang Facebook page na namigay din sila ng mga brochures on train. Yung tax reform initiative natin. Girl, nasa mandato ba yung pagbigay ng pandesal at saka tubig at makilahok doon sa undas? Anong kino-communicate ninyo? Take note din na dun sa official issuances ng PCOO, kahit dito sa mga interview ni Sec Martin, wala siyang binabanggit tungkol dun sa pamimigay ng pamphlets ng train. So, obviously, hindi ito yung pakay ninyo nung nagpunta kayo sa undas. Kumbaga, nakiselebrate kayo doon. Ano ngayon ang kino-communicate ng PCOO by showing up sa undas? Diba? Nakigulo lang talaga kayo doon. Nagpasikip pa kayo doon. Mismo. Kasi, diba? May puwang tayo para doon sa mga nagbebenta ng pagkain. Mga palamig. Palamig, ganyan. Meron mga emergency personnel dyan para kung sakaling may himatayin, magkasakit, atakihin for medical emergencies. Meron tayong mga pulis na nandyan in case may problema sa peace and order, nagkanakawan, magkaaway, etc. Merong mga nagta-traffic. Yes, sir. At meron mga reporters tayo doon na nagsasabi, maraming tao na, wag na kayong tumuloy kasi ma-traffic, mamaya na kayo pumunta. So may mga ganon. Ano ang pakay ng PCOO doon? Hindi naman sila umi-eksena sa traffic. Hindi naman sila umi-eksena doon sa, nandito yung mga bilihan ng pagkain, nandun yung mga toilet. Wala rin silang ganon. Kasi nga naman, presidential, di ba? Anong kinalaman din yan sa presidente? Pero ginagawa ninyo. Oo nga. Diba? Diba? Kaya madami yata siguro na ako nung binigyan nyo ng antag ito, pamphlets ba yun, attorney? Oo. Mga ganyan. Tapos English pa. Siyempre, alangan naman, train law yan. Diba? For taxes. Paano nila babasahin lang nila? Hindi nyo ine-explain. Magbibigay ka ng gano'n. Anong purpose nun? Diba? Pinapadali nyo lang yung trabaho nyo kasi. Yun lang. At saka itong mga pamphlets ng train, medyo wala kasi sa lugar yung pamimigay. Pero sige, para sa akin, sige, kahit salamat sa effort. Salamat talaga sa effort. Yep. Pero sa totoo lang, si Mocha, nung ASEC siya ng PCOO, gumawa siya ng mga memes at saka information, yung mga bite-sized na information tungkol sa train law. At ito, sinabi namin, wala naman yata tayong access dun sa website or sa Facebook page ng PCOO, ha? And now it can be told. Si ASEC Mocha, ASEC ng social media, para sa PCOO, ay walang access sa PCOO page, Facebook page. Pero, kung i-post mo sa Mocha Uson Vlog ang live namin, tuloy-tuloy lang ang posting nila para naka-cross-post. Pero meron ba siyang nailagay dun sa Facebook page ng PCOO or sa kahit ano pang social media sites? Wala. Binigyan lang siya ng weekly na podcast. Ay. Nasaan yung doon? Kinawawa talaga si Mocha. Ginamit-gamit na. Tapos para Ay, nako. Ang ginamit talaga nila kay ASEC Mocha ay yung Mocha Uson Vlog at ang reach nito. Pero to allow her to actually communicate dun sa mga tao, hindi. Inallow na lang. At nung umpisa, di ba may mga Facebook Live si ASEC Mocha, sasamahan niya yung Pangulo, nagpa-Facebook Live siya. Anong ginawa ng PCOO? Pinatigil siya. Ay? Wag daw. At nalaman-laman namin, ang reason kung bakit pinatigil siya ay dahil nagre-reklamo yung mga taga-mainstream media. Dahil daw na-outscoop sila.
Ay, nako. At sino ang kinampihan ng PCOO at the time? It wasn't ASEC Mocha. Diba? It was Trad Media. At ito, tuloy-tuloy na polisiya. Nakasama dyan si Yusek Badoy na piniprefer nila at kinakadal nila. O sige, sabihin na natin inaalagaan nila yung Trad Media. Sige, wala akong problema. Pero to ignore social media at ganito, sisiraan nyo pa ang isa dun sa mga vloggers na ang laking tulong sa pag-disseminate ng wala information. Wala nga bayad eh. Diba? Diba? Tapos kan? Purely voluntary. At ito na nga lang, vloggers party na nga lang ang hiningi ni Mocha para dito sa mga to. Gate crash pa kayo? Diba? Para why are you doing this? Diba? Bakit dinadamay nyo ang taong bayan at ang isang opisina ng PCO, yung opisina ng gobyerno para i-favor ang ibang media over social media? Di ba? Isang malaking vakyat. Gigigil ako. Tubig nga po. Katok nga muna ako. Bakit ganon? Ngayon ko lang nalaman yan, attorney. Kaya natatahimik ako. Hindi, gusto ko lang malaman ng Mocha, lumaban ka! Na ganito ang tiniis ni ASEC Mocha nang nasa PCOO siya. Okay? Ganyan katindi, ganyan siya katiisin, ganyan siya katahimik. Tapos, nung siya naman ang inuulan ng batikos, may tumulong ba sa PCOO sa kanya? Oo nga. Si ASEC Ana Marie Banaag lang, si ASEC Chris Ablan. Diba? Sila na nga lang ang kumakausap nun sa amin eh. Of course, merong iba. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan nila at hindi ko na ipaalam. Attorney, tapos ito di ba may post ito nga sequence, sila Toya. Sinabi niya talaga dun sa post niya na sinabi ni TP na mawawalan ng trabaho kayo, sabi niya dun sa mga tao doon na kung hindi kayo kung hindi niyo ako patatabihin kay Pangulong Duterte di sa table, ganyan. Issue ni Latoya yon. Pero tong si Latoya, narinig ko lang nagpaikot daw ng papel para pirmahan. Totoo kaya yon, attorney? Para mapalis. Yung totoo na lang. Diba? Dinideny niya, pero ako may source ako na nagsasabing totoo yon. Sinabi ko na So, kumbaga, natahimik ako doon. Diba? Ang point namin dito? Hinay-hinay sa pagbabatiko sa social media. Kasi alam din namin yung mga pangyayari dyan sa loob. At alam din namin kung ano yung ginawa kay TP sa loob. Dahil dun sa Christmas party. At alam namin yung ginawa kay ASEC Mocha. So, diba? Ang Pangulo nga para yan sabi kay Mocha na susuportahan kita, ganito. But the President is not there para mag-oversee dun sa functions ng PCOO. Hindi niya kailangan din naman sabihin lahat ng kailangan gawin ng PCOO. Pero certainly, hindi naman sigurong nasa plano ng Pangulo na apihin niyo si Mocha nang nasa loob siya. Yan ang tama. Diba? Ang bigat mo. Kaya, wala na huwag kayong ganyan. Personalan, no? Di personalan. Diba? Masakit kasi para sa akin yung ginawa nila, yung sa, pepederalismo. Yes. Ano yan sa akin? Kasi, she was making an effort. And all she got for her pains was a lot of flack from the same agency that she faithfully served. Wag kayong ganyan. Kasi, front row seat ako dun sa mga pangyayari dyan. Pati yung yung fact na during one budget hearing, not the last, but the one before that, 2017, pinaupo siya sa budget hearings kasi gusto siyang makita ng mga legislators. Wala lang. Yung iba just wanted to have selfies with her. Punta kami, buong opisina ni ASEC Mocha nandun. At ready kaming mag-assist kung sakasakaling may tatanungin para ma-justify yung budget namin. Ako, for one, at saka yung si Attorney Ian Pangalangan, the late Attorney Ian Pangalangan na member ng staff din ni Mocha, dumating kami doon, armed to the teeth, with all our, with yung budget ng opisina ni Mocha. Madali lang kabisaduhin kasi zero naman ang budget namin for activities. Ang budget ni ASEC Mocha, for personnel lang at saka office supplies. Okay, magkaliwanagan lang tayo, ha?
Tsaka, alam mo, attorney, ito, maiba tayo. Napapansin ko kasi itong sila Toya, no, na mga kanya talaga, mga post niya, mga picture niya, na parang dilawang-dilawang, parang si Lenny talaga, attorney, na parang nakaganyan, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko, gumawa ko ng ganito, ginawa ko ng ganyan, sige pa, I love Digong, my loves, gano'n. Na parang kitang-kita na parang hindi naman ganyan ang presidente natin. Kung talagang nakukuha mo yung pakialam sa sariling damit ganon. Diba? Ikaw talaga ipapakita mo talaga may ginagawa ka. Kahit may ginagawa ka dapat nagsisilbi ka kahit hindi mo pinapakita, di ba? At saka-sakaling hindi man kayo tumulong dun sa mga vloggers katulad namin ni Drew at ni Tipi at ni Mocha na hindi naman kami tumitigil sa pagdepensa ng Pangulo At saka although magkikriticize din kami kapag mali, hindi naman tayo bulag at mag-i-insist na tama ang ginawang mali. But it's kumbaga, we're just being good citizens. At nakikita naman namin, nakadamihan naman ng mga activities ng Pangulo ay praiseworthy at saka talagang para sa bayan. Ang nangyayari, ini-alienate nyo pa yung mga tumutulong sa Pangulo natin. Yep. Huwag naman kayong ganyan. Wala naman kaming bayad Diba? Wala rin namang nagsabing gawin nyo to. Walang nag-uutos sa amin na gawin namin to. We do it out of love for the country and recognition na ang galing naman ang Pangulo natin Diba? He's not perfect. Wala naman sa amin nagsasabing ganon. Pero certainly, yung ibang mga napili niyang umupo dyan sa pwesto ay hindi talaga perfect. Tsaka ito, attorney na parang dapat magpasalamat nga kayo, Baduy, na para may nagkikriticize sa inyo para ma-force talaga kayo na magtrabaho. Tingnan niyo ang presidente natin. Kung mahal na mahal mo talaga ang presidente talaga natin, di ba, kapag kriticize siya, gumagawa siya ng paraan kung ano yung mali, di ba, na parang binabato sa kanya, di ba, ginagawa niya para mapahiya yung mga tao. Trinatrabaho niya. Yung gusto ninyo. Kayo, criticize kayo na parang nagkukulang kayo, sinasabi lang namin, kulang kayo, hindi maganda. Tapos ang kwan ninyo, ang gagawin ninyo, sisiraan nyo? Yung makikipagpang talaga kayo, yung makikipag-away kayo, sisiraan nyo yung tao. Ganun ba? Ang gaganda ng ibang comments ninyo. Sorry, ang bibilis lang kasi, so hindi ko nahuli. Sorry muntik na akong nagmura talaga, attorney, na parang hindi ba pwede talaga magsabi na kulang ang trabaho? Di ba? Na hindi nyo ginagawa yung tama, yung dapat talaga. Ay, nako. Kaya nga So, on that note, mahirap talaga kung ang napili, yung unfortunately napili na umupo sa pwesto, ay walang kagalingan para dun sa pwesto na ino-occupy niya. Lalo-lalo na, kulang pa sa diplomasya. Kasi ang SOCMED, aminin nyo naman kahit konti na nakakatulong kami. Ayaw nyo ngang aminin na ang laki ng salag ng SOCMED dun sa mga kritiko ng Pangulo. Lalong-lalo na yung mga kritikong gustong patanggal siya sa pwesto. Di ba? So, sabi nga ng isang nagbabasa sa atin dito, wag nyong i-assume mga ka-DDS na alam ng lahat ng tao itong mga nadidiscuss namin. Kaya, paki-share lang po yung mga kwento namin. You can check naman po kung malayo sa katotohanan ito. Bahagi ito ng conversation na dapat ginagawa natin. Kung magsasalita ang isang opisyales, katulad ni Undersecretary Badoy, ay kailangan deserving siya na makapagsalita ng ganon dahil hindi naman karapatan ang pwesto sa gobyerno. It's not a right. You're only there by our mere tolerance at dahil in-appoint ka ng Pangulo. Alam mo ba yung sinabi niya dati kay TP? Yes. Diba yung mga tipong, ako naman ang appointed dito. Di magpa-appoint siya kung gusto niyang ganito. Okay lang yung TP ha. Kasi hindi ka talaga makakapunta kasi wala kang pechay, TP. Sorry ha. Walang laman yon. Sinabi ko. Ayan, sabi ko lang, Lorraine. Ayoko yata magsalita. Baka mamura ko Ikaw muna, attorney ha. Ikaw muna. Hindi. Payong dating kaibigan lang. Kasi magkakaibigan kami dati Yep. Payong dating kaibigan lang. Yung pagpatol mo ng ganito, hindi nababagay, hindi naaayon dun sa posisyon mo sa gobyerno.
Kung nasasaktan ka dun sa mga criticism, tignan nyo muna kung tama o mali yung ginagawa ninyo. Sinabi namin, kulang kayo. Bakit kami yung nag-i-explain dito? In fact, kung titignan nyo yung Facebook page ko sa Luminous, 2017, 2016 pa lang pinag-uusapan na namin itong lowering of the age of criminal liability. Nakailang beses na. At nung Assistant Secretary si Lorraine Badoy ng DSWD, nag-usap kami ni Judy Tagiwalo tungkol sa ganitong plano. So, hindi pwedeng sabihin ni Yusek Badoy na hindi niya alam na bumubungad ang issue na to dahil 2016 pa lang alam na niya. Ayan. Tapos attorney to, no, yung parang issue pa nitong si Badoy, no, kay TP, na ano ba yung sinabi niya, parang naninira daw ng ganito, naninira ng ganyan. Hoy, Badoy, para sabihin ko sa'yo, ano yung sinabi mo kay Pacquiao? Ayan. Diba? Yun na nga. Hindi mo nga mapatunayan, diba? Di ba paninira yun? Oo. Sino nga ng basura, no? Oo. Girl, ang plastic mo pa. Sinabihan mo ako na, Drew, I like your pose. You're a gem. You're a treasure. Sa DDS, you're a gift. Ganyan-ganyan. Yan yung una. Ano yung next na sinabi niya? Ano sinabi niya na parang kung ano-ano na pinagsasabi sa akin na balahura, na parang, ew, ganyan-ganyan, asin ganyan-ganyan. Parang, napaka-plastic mo. Sip-sip ka na, plastic ka pa. Straw! Ay, so talaga. Pero bago ang lahat, kakanta muna tayo dahil hindi tayo pinakanta, attorney. Ano tayo naman? Oo. Yun bang kakanta? Okay, go! Hindi ko alam yung lyrics. Never enough na lang. Ayaw paulit-ulit yun. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ayoko na. Tugon sa aking dasal Ang ganda ng boses nito. Sa lahat na panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Okay ba? Uy, tama na. Bago tayo magtapos. Ganun ang boses. Ngayon po ang anibersaryo ng Mama Sapano. At gusto lang natin din po, bago magtapos ang programa, tandaan natin, alalahanin natin ang mga pangalan ng 44 na magigiting na pulis na walang katarungan na pauwian ng buhay, malayo sa kanilang mga pamilya. Senior Inspector Ryan Ballesteros Pabalinas, Senior Inspector John Gary Alcantara Irania, Senior Inspector Max Jim Ramirez Tria, Senior Inspector Cyrus Palayan Aniban, Senior Inspector Yednat G. Tabdi, Inspector Joey Sacristan Gamutan, Inspector Renny Tyrus, SPO1 Lover L. Inocencio, PO3 Rodrigo F. Acob Jr., PO3 Virgel S. Villanueva, PO3 Andres Viernes Duque Jr., PO3 Vitoriano Nacion Akain, PO3 Noel Onangay Golokan, PO3 Junrel Narvas Kibete, PO3 Jed In Abubakar Asjali, PO3 Robert Lomolog Aliaga, PO3 John Lloyd de Bamonte Sumbilla, PO2 Aman Miswari Esmulia, PO2 Peterson I. Karap, PO2 Roger C. Cordero, PO2 Nicky D.C. Nasino Jr., PO2 Glenn Beresio Badwa, PO2 Chum Gokong Agabon, PO2 Richelle Salangan Baluga, PO2 Noel Nebrida Balaca, PO2 Joel Bimidang Dulnuan, PO2 Godofredo Basak Cabanlet, oh my gosh, PO2 Franklin Kadap Danao, ayaw mo ba? PO2 Walner Faustino Danao, PO2 Jerry Dailay Tayob, kaya mo pa? Wala, attorney, hindi lumalabas dito sa akin. PO2 Noble Sungay Kiangan, PO2 Efraim G. Mejia, PO2 Omar Agasel Nacionales, PO2 Rodel Eva Ramacula, PO2 Romeo Vallasenin II, PO1 Russell Bawaan Bilog, PO1 Angel C. Kodiamat, PO1 Windel Liano Candano, PO1 Loreto Guyab Kapinding, PO1 Gringo Charag Kayang O,
PO1 Romeo Cumanoy Sempron, PO1 Mark Lori Orloque Clemencio, PO1 Joseph Gumatay Sagonoy, at PO1 Olibet Ligutan Viernes. Hindi po namin kayo kakalimutan. At dito po nagtatapos ang isa pang episode ng Tambayang Mocha at Drew. Tabayanan po ang susunod na programang In the Heart of Business kasama si Maru Parahati Sarne at Ron Merck. Magbabalik ang Tambayang Mocha at Drew next week sa Monday. Magkita-kita po tayo ulit. Yes. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.